Yun. Winners for Best Acting Awards. Third runner-up. Second runner-up. First runner-up. On me. Teka. Huwag muna tayong mag-iyakan. Ako ang pag-press. Alam niyo bakit naging first runner-up ko to? Ito yung nakaraan pa ito na investigasyon sa Quadcom na sinabi niya na tinawagan daw siya ni PRRD noong May 2026. Ano pa lang tayo ngayon? April pa lang tayo ngayon, 2026. Masyado na siyang advance, ha? Halata mo yung mga script, no? First runner-up. Pero mayroon talaga ng champion. Kami bulag na nagbubulag-bulagan. Kami bingin na nagbibingibihan. Kami pipisa na ilang sa katahiligan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. And the winner for Best Acting Awards. At ang bagong bayani daw ng mga Pilipinong kain suka. I just remember one moment. Are you crying? I just, You are nearly crying. May I just put it on record that while reading these portions of the affidavit, the resource person, Ramil Madriaga, is breaking into tears. Can we go back to where you feel where you felt frustrated? her, I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name will die Sara Duterte. Okay, mga kababayan. Nakakayak ang katangahan nila, no? Nakakayak yung pagkasinungaling nila. Mga kababayan, pag-usapan niya natin itong sinasabi nilang bagong bayani daw ng mga Pilipino. Sino ba ito si Ramil Madriaga? Okay, itong video na ito, isang paalala lang po. Kung ikaw po ay ayaw malaman ang katotohanan at gusto mong manatili sa iyong sariling ilusyon at kamangmangan, huwag mong panoorin ang video na ito. Dahil dito, aalamin natin ang ibang porsyon ng pagkatao ng sinasabi niyong bagong bayani. Ito yung hari ng kasinungalingan, mga kababayan. Ito si Ramil Madriaga, mga kababayan. Kung hindi nyo alam, kumusta lang pala doon sa mga waray, ano? Yung mga waray na naninindigan para sa katotohanan. Kumusta po tayong lahat, mga ka-OFW, kahit saan man panig ng mundo. Ito si Ramil Madriaga, mga kababayan. Kung hindi ninyo alam, lalo na dito sa nagmamaang-maangan at ayaw maghanap ng katotohanan, ayaw manaliksik, ayaw magbasa ng balot ng gawgaw, alam nyo mga kababayan, itong si Ramil Madriaga, doon sa mga hindi nagre-research, hindi nanaliksik, mga tamad, magbasa ng mga references o maghanap ng katotohanan sa mga isyo, ito, tutulungan ko kayo kahit papano mga kaunting nalalaman ko at nahagilap ko sa pananaliksik ko. Noong 1997, mga kababayan ko, si Ramil Madriaga ay na-convict na po ito and sentenced to death dahil sa kasong kidnapping for ransom. Kaya lang, noong March 14, 2003, na-acquit po siya ng Supreme Court na di natin alam kung anong kadahilanan. Dahil sabihin natin, baka haka-haka lang. Pero nangyari ulit itong pangyayaring pangingidnap. At ito sa Ramil Madriaga, ayon sa akin nabasa at ayon sa mga aligasyon, ay isa ito sa leader ng Madriaga Kidnap for Ransom. Dahil noong 2022, June 2022, mga kababayan, nangidnap po sila ng magpinsan na Filipino-Chinese sa Tondo. Ang pangalan po ng mga kinidnap nila noon ay si Mark Lu at si William Lu.
na taga Tondo, doon naninirahan sa Tondo. At sa follow-up operation doon sa Pililla, Rizal, mga kababayan, na-rescue po, na-rescue yung mga nakidnap nila sa Pililla, Rizal. At kung di ako nagkakamali, mayroon dito 2 membro na namatay sa grupo ni Madriaga Kidnap for Ransom Group. At itong malupit, mga kababayan, dahil noong 2023, na-arresto ulit sila, itong grupo ni Madriaga, kasama na si Ramil Madriaga, na lilima ito sila na for most wanted na na-aresto sa Cainta, Rizal. Mga kababayan, na yan ang inaharap niyang kaso. Sabi-sap ito ng arrest warrant doon sa kaso nung magpinsan na kinidnap nila. So in short, mga kaibigan, doon sa aligasyon na hinaharap nila ngayon, ito si Ramil Madriaga, according doon sa mga aligasyon, isa itong leader ng Kidnap for Ransom na Madriaga Group. At ngayon, dinidinig ang kaso base doon sa sinampa na kaso ng magpinsan na kinidnap nila noong 2022. So, yan lang po ang pahapyaw natin na pagpakilala sa inyo, lalo na doon sa mga nagmamaang-maangan at tinatratong si Ramil Madriaga ay bayani. Bayani ng kasinungalingan. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo ay nagkaroon lang po ako ng interest, mga kababayan, dahil nga habang binapanood ko ang social media, yung mga post, parang sabi ko, nasaan na ba yung talino ng ibang mga Pilipino rito na hindi nila ginagamit ang kanilang talino upang hanapin ang katotohanan? Dahil nga dito sa nakaraang nag-start yung impeachment hearing, yung tinatawag nilang mini trial sa Kongreso, na alam naman natin ang background ng Kongreso, nagsimula na yan sa Quadcom. Alam na natin lahat yan, mga Pilipino. Ginagawa lang tayong tanga, mangmang nila. Mga circus nila dyan sa Kongreso, sa mga hearing nila. So, nagkaroon ng mini trial. Sabi nga nila, nag-mini trial. Alam niyo, mga kaibigan, wala itong pinagkaiba doon sa impeachment na isinampan nila last year. Kaya lang ang sinisigaw ng ibang kongresista, susuporta sila kung mayroong panibagong ebidensya na ikukonekta o ipipresenta sa bagong impeachment na isasampa. Ito na nga, mga kababayan, idinagdag nila itong kay Madriaga. Tinawag pa nila itong star witness. Ang nangyari kay Madriaga, mga affidavit, kanyang mga salaysay, star witness nga. Nag-star ang kanyang kasinungalingan. Nagpakakita ng star yung mga kongresista. Sa kahihiyang inabot ng palpak na mga pahayag ni Madriaga. Ito ang ilan, Ito yung ilan, mga kasinungalingan, mga kababayan, na ito yung purpose ko. Kaya naggawa ko ng video na ito kasi gusto ko makatulong sa inyo, matauhan kayo. Lalo na yung sinasabi pa rin ninyo na bayani si Madriaga, tama si Madriaga. Nalilinlang po kayo, mga kababayan. Hindi po ako gusto ko lang makatulong sa inyo maghanap ng katotohanan. Dahil nabibisi po tayo dito pag-entertain sa mga kasinungalingan, samantalang ating bansa naharap sa problema, pagkahirapan, mahal na bilihin, crisis po tayo. Ngayon, ito yung inatupag, yung impeachment na walang kwenta, na taong bayan, pera ng taong bayan ang ginagastos. Ito yung kasinungalingan na mga ni Madriaga, sa statement siya. Sa aking palagay lang, opinion ko lang ito, base ko sa pananaliksik sa social media at saka sa ibang mga pinagkukunan ko na area ng pananaliksik ko. Okay? Number 1, painting. Kung nanonood kayo sa kaniyang statement doon sa hearing, impeachment hearing nila, nagregalo daw si Madriaga ng painting na gawa ng kanyang scholar sa Laguna, pero nga nagaling sa Laguna. May nagpasinungaling sa kanya dahil yung kay BP Sara nasa likod na art, na painting, nagsalita yung may-ari o yung artist na gumawa at nagregalo kay BP Sara noong 2021 nung siya pa ay mayor. Ito ay kasag ng nangangalan kay Tanya Gaisano Lee.
na taga Davao. Hindi po siya scholar ni Madriaga dahil sigurado ako mas mayaman pa ito si Tanya Gaisano Lee kaysa kay Madriaga at hindi po siya taga Laguna. Di ba? So, number one na kasinungalingan, palpak ang star witness nila. Ito ba yung star witness na sinasabi nyo? Ha? Ito ba yung sinasabi yung credible na witness? Iyak-iyakan lang kayo o di ko alam kung part lang ito ng script niya. Diba? Ito yung pangalawang kasinungalingan niya. Mga kababayan, ito ang sabi ng pangalawang sinabi niya. Sa 3 okasyon daw, inutusan siya ni Pangulong Duterte na mag-withdraw ng pera sa isang bangko. Sa loob ng sa isang bangko, sa loob ng mall. Saan? Dito sa Lubao, Pampanga. Sa loob mo ng mall, dito sa Lubao, Pampanga. Nagtrabaho po ako ng 2 years sa Pampanga sa Clark International Airport. Sa pamamasyal ko, wala akong naalala na nakapasyal ako ng isang mall sa Lubao, Pampanga. Di ko lang alam kung may umusbong dyan na parang kabuti na mall sa Lubao, Pampanga. Ngayon. O di ko alam, mayroon si Madriaga dyan pinapagawa na mall. Pero ito mga malupit, si CJ Hero, babasahin ko lang po yung kanyang statement mga kababayan. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million pesos from a bank inside a mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. Ayon kay Ramil Madriaga. Ito yung comment ni CJ Hero. Ito yung journalist. Journalist ito siya. I was born and raised in Lubao, Pampanga. Ipinginanganak daw siya sa Lubao, Pampanga at doon siya lumaki. In fact, I was just there during Holy Week. In fact, I was just there during Holy Week. As far as I know, we do not have a mall in Lubao, let alone one large enough to have a bank inside. Taga Lubao, Pampanga ito si CJ Hero na pinanganak doon at lumaki doon at nandun lang siya nung Holy Week. Wala daw siyang maalalang mayroon doon mall na magkakasiyang isang bangko. Tingnan mo itong kasinungalingan nitong bayani ninyo na si Ramil Madriaga. Di ba? So, eto yung mas malupit mga kababayan. Yung cheque niya. Kung napansin nyo yung cheque niya na kasama sa na-present, yung manager's check niya, mayroon 2 cheque na parehong check number. Pwede ba mangyari yun? Parehong check number. Ito po yung mas malupit. Yung check number at saka yung date nangyari April 18, 2023, mga kababayan. April 18, 2023. Ito yung isa sa patunay niya sa mga nagbi-transaction siya kay PRRD. Sino ang presidente noong 2023? Hindi ba si Bongbong Marcos? At nasaan na noon si PRRD? Hindi na siya presidente. Di ba? Tingnan mong kasinungalingan ng hinayupak na ito. Tapos pinaniniwalaan nyo pa. Ang maniniwala lang dito, yung mangmang na mga Pilipino na nagtatanga-tangahan. Parehong bank check number, manager's check number. Pareho, 2. Ang date, April 18, 2023. Transaction during PBBM administration. Tapos isisisi nyo kay Duterte. Di ba? Tingnan mo yung, alam nyo mga kaibigan, yung sinasabi sa kasulatan, na yung kasinungalingan, mananatiling kasinungalingan kahit ano pang gawin ninyong pagtatakip. At ipapahiya kayo. Mga Pilipino, ang palatandaan ng kasinungalingan ay laging nalalagay sa kahihiyan. Tandaan nyo yan. Ipapahiya ng Panginoon yung mga taong nabubuhay sa mga kasinungalingan. Ngayon, mga kaibigan, itong paiyak-iyak niya, di ba? Ayaw, di ba? Itong paiyak-iyak niya, sinusuportahan parang kinokorroborate ng mga magbabatas na yung iyak daw ay magpapatunay lang na
credible ang witness. Anak ng titing naman kayo. Para naman tayo nitong hindi nakapag-aral na gaganyanan ninyo kami mga Pilipino. Itong nakakagalit dyan mga kababayan, itong ginagawa nila dyan na kuro-kuro or circus dyan sa Kongreso, pera ng taong bayan ang ginagastos. Kung nagsusuhol man sila, lalo na dito kay Madriaga, kung nagsusuhol sa aking tansya, pera din ng taong bayan ang ginagamit dyan. Bakit tayo maniniwala sa isang akusado, kriminal, nangingidnap sa mga salitang mga gawa-gawa? Bakit hindi natin pinapaniwalaan, binabaliwala ang statement ng 18 na Marines na dating mga sundalo na nagtatanggol ng ating bansa? Bakit nabubuhay tayo sa paniniwala sa mga kasinungalingan? Ang ating bansa ngayon ay nababaon na sa utang. Mahal ang bilihin, nasa crisis tayo, pero ang pinag-uusapan sa Kongreso ay ang impeachment ni BP Sara. Alam niyo bang dahilan kung bakit nagkakaroon ng impeachment kay BP Sara? Anong sabi ni Congressman nang nabota si Congressman Chanco? Ito si Congressman Chanco ay dating campaign manager ng bagong alyansang para sa bagong alyansang ng Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Kay PBBM yun. Campaign manager ni PBBM yan. Nagsasabi, 1,000,000% hindi nila maariglo si BP Sara. Kaya nga itong may mga atraso sa taong bayan, nagpupumilit na hindi makaupo ang isang Duterte sa Malacanang dahil alam nila itong may mga atraso sa atin, mananagot. Yan ang totoo dyan. Kaya binabaliwala nila pag-usapan ang kahirapan ng ating bansa. Tingnan mo ngayon, yung mga nagkakandamatais dito sa Middle East, yung binaril ng mga OFW dito sa Middle East. Napapag-usapan ba? Ano bang ginawa ng gobyerno? So, sa mga binaril dito na 2 OFW, ang isa namatay. Ano ang ginawa ng gobyerno? Bakit tahimik sila sa inuwing 20 OFW patay, nakakabaong? Di binabalita, di ba? Hindi masyado napapag-usapan. Tapos sasabihin nyo, mahal nyo ang OFW. Sabi nga sa dami-dami ng ginawa nyong kaartihan or mayroon kayong mga economic managers, marami kayong ginagawang mga, di natin alam kung ano. Ang kaludulu-duluhan, ayuda lang ang solusyon ng naisip ninyo. Alam mo ang nakakabilib sa bansang ito? Ang dami nating economic experts, ang dami nating consultant, ang daming graph, chart, studies, white papers, roundtable discussion, policy brief, development frameworks, at mga PowerPoint na kayang pumatay ng kaluluwa sa sobrang haba. Pero ang ending ng mahirap na Pilipino, pila, sobre, ayuda, uwi. Gutom ulit sa susunod na linggo. Diba? Pinapasahod sa gobyerno ang lalaki ng mga sahod kasi may mga economic managers kasi pagagandahin ang ekonomiya, ang nalalaman lang pala, ayuda lang pala. Mga Pilipino, magising na po kayo. Magising na po kayo. Hindi ito issue ng Maka-Duterte or Makabungbong. Karapatan natin bilang Pilipino. Tinatarantado po tayo, pinagluloko po tayo. Tayo po ang nagsasakripisyo. Pera po natin ang nasasakripisyo. Isipin nyo, pinipilit tayo magbayad ng tax sa tamang panahon para lang para ipamigay ayuda. Bakit hindi na lang taasan ang sweldo ng mga manggagawa? Bakit hindi na lang tanggalin ng mga tax? O isuspindi muna yung mga tax? Diba? Bakit pipilitin nyo magbayad ng tax ang mga Pilipino tapos ipapamigay nyo lang pala papamulun? Bakit? Baka sigurado. Pero baka, hindi kayo kasi makanakaw pagka direkta Kawawa tayo nito mga kababayan. Minsan, humahanga ko kay Congressman Barsaga
Nahuli na, kinulong na, inaresto, proud na proud pa siya. Anong sabi niya? Ngayon sigurado ako hindi ako magnanakaw. Oo nga, kasi yung mga magnanakaw nasa labas eh. Yung mga nakahubad, na mga mahihirap, naghahalo ng simento, ha? Yung mga nasa gigilid lang na siguro nagtsatsaga kasi mahal ang sabon. Kulang ang damit nila, hinuhubad na lang, lalo na itong mga workers, mga laborer. Ramdam ko yan. Dahil mahirap din ako. Minsan hindi sinusuot kasi ang damit ayaw niya na maglaba ulit. Minsan ang rason, wala siyang ibang damit para isuot kinabukasan, naguhubad siya. Hinuli. Pero yung mga magnanakaw na nandyan sa kongreso na nagpakabarong na naghahakot ng bilyon-bilyon, mapapamura ka talaga, mga kababayan. Nakakakulo ng dugo. Ha? Kaya nga hindi na ako nanonood ng mga balita. Kasi katutulang, kabaliktaran ang mga nangyayari sa mga sinasabi. Kabaliktaran. I hope at sigurado po ako, patuloy po tayo magdasal dahil ang Panginoon naririnig ang sigaw ng mga Pilipino. At kayo naman, na mas pinipili ninyo maging bulag sa katotohanan, ayaw nyo hanapin ang katotohanan, tapos ang hilig nyo pa makipagdebate sa mga taong nag-aaral, sa mga taong parang unfair eh, di ba? Alam nyo dati mga kababayan, hindi ako mahilig sa makipagbardagulan sa social media. Pero minsan nakakapikaw na lang bakit. Tayo nagre-research, inaalam natin ang katotohanan, tapos sasagutin lang tayo ng pabalagbag ng yung askal na style, yung walang alam tapos sasagutin lang ng pabalagbag. Parang nakakainsulto, di ba? At kayo naman na walang alam, ayaw maghanap ng katotohanan, tamad mag-research. Huwag na lang kayo sumali sa issue, huwag na lang kayo makisawsaw. Kasi nakakimumukha kayong katawa-tawa, sa totoo lang. Nagmumukha kayong katawa-tawa. Mayroon nga ako makakilala, laki ng respeto ko, pero pag nagko-comment, talo ko, mas paniniwalaan ko pa yung grade 1 eh. Yung walang kalatoy-latoy, wala kabuhay-buhay na rason. Rarasunan ka ng out of this world. Diba? Sa aking mga nasaktan, pasensya na kayo. Kasi ang katotohanan masakit. Pero pagpatuloy kayong nagbulag-bulagan, ma-pro Duterte ka man o pro Bongbong Marcos, pro BBM, lahat tayo magsasakripisyo. O yung PhilHealth, nabalik na ba? Yung pinangakong ibabalik ang PhilHealth, nabalik na ba yung 60 billion? O, lahat tayo, membro dyan, pro Duterte ka man o pro BBM, nabalik na ba? Tapos, pinagtatanggol nyo pa.